marami sa in time. Basahin muna natin ang topic natin. Basahin natin yung verse ng Matthew 13 verse 13. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga, sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita, at nakikinig ay hindi sila nakakarinig, ni hindi sila nakakaunawa. At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraan ay hindi ninyo mapag-uunawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraan ay hindi ninyo manamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga talinhaga, at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, pagka sila'y nakakakita ng kanilang mga mata, at makakarinig ng kanilang mga tainga, at makaunawa ng kanilang puso, at muling mga balik loob, at sila'y aking pagalingin. Datapat mapapalad ang iyong mga mata, sapagkat nakakita, at ang iyong mga tainga sapagkat nakakarinig. Sapagkat katotohanan, sinasabi ko sa inyo, na hinangad ng mga makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita, at marinig ang iyong narinig at hindi nila narinig. Okay. Kaya dito sa in time, yung experience ko, no, marami akong mensaheng napakinggan sa kanila. Pero pagka itinutuwid mo sila, kapag nagbibigay ka ng correction or mensahe tungkol doon sa verse na kanilang ginamit, so hindi nila naiintindihan. So nagkakaroon ito ng private interpretation, sapagkat meron kasi dati katulad yun. Kaya pinagsasalita dito, basahin muna natin sa Matthew 13:13. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinhaga. Ito yung talinhaga. Bakit talinhaga, no? Kasi pag talinhaga, parang mahirap yung unawain. Hiwagay, nakatago eh. Sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakakita at nakakikinig. So, bakit hindi sila nakakakita at nakikinig? At hindi sila nakakarinig ni hindi sila nakakaunawa? At natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraan ay hindi ninyo mapag-unawa, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraan ay hindi ninyo mamamalas. Ito yung problema. Sa verse 30, tingnan mo, sapagkat kumapal ang puso ng bayan nito, at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga, at ang kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. So, ibig sabihin, kumapal na ang puso ng bayan nito, kaya hindi nila makita ang mensahe ng katotohanan. Kasi kumapal na ang puso nila, ang bayang ito. Yung bayan kasi yung church eh. Ano ba yung ibig sabihin ng kumapal? Ang puso ng bayan ito. Kasi mayroon silang mga napakinggan na mga mensahe na tumanim sa kanilang puso at isipan. Ang mensahe na kanilang nakarinig, naging pundasyon ng kanilang puso upang ang mensahe na yon ay maging isang lambong o pananampalataya na kanilang paninindigan. So, ibig sabihin, sa puso talaga, naitanim. So, kung naitanim na ang mga mensahe sa kanilang aral na yun,
Yun ang sinasabi dito sa Isaias na sapagkat kumapal ang puso ng bayan nito at mahirap na makarinig ang kanilang tainga at kanilang ipinakit ang kanilang mga mata. Kita mo. So, ibig sabihin, yun ang dahilan para hindi nila makita o marinig, maintindihan ang sinasabi ng mensahidor. Na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig. Diba? At sa anumang paraay, hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pagtingin na inyong makikita, at sa anumang paraay, hindi ninyo mamamalas. Iyon pala ang dahilan kasi kumapal. So yung mga tanim, nung mga itinanim sa kanilang puso ay naging dahilan upang hindi nila makita ang katotohanan. Kasi may lambong na sa kanilang puso at sa kanilang mga mata. Di ba? Kaya sabi dito, sa 14, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias. So kung maganap ito sa kanila, kumapal na ang puso nila. Kumapal ang puso ng bayan ito. Ibig sabihin, yung pundasyon ng iglesia at paniniwala, makapal na, kumapal. Ganyan pala ang mangyayari. Kahit ano pa ang sabihin mo sa kanila, hindi talaga nila maintindihan. Hindi talaga nila maunawaan at hindi nila makita yung mensahe ng katotohanan. Kasi nailagay na sa kanilang puso yung mga mensahe na taliwas na doon sa katotohanan. Brothers and sisters. Kaya pala malaki ang pananagutan. Malaki ang pananagutan ng mensahidor. Kapag ang kanyang mensahe ay naging taliwas na doon sa katotohanan. Ay patuloy nagkakaroon, kumakapal ang kanilang kumakapal ang mga binhi ng kapahayagan sa kanila at iyon ang nagiging pundasyon kung bakit sila ay bingi at bulag at hindi makarinig ng katotohanan. Kumbaga, nangabulag ang kanilang mga mata. So the reason, kumapal. Kumapal ang puso ng bayang ito. So kaya hindi nila maintindihan. Kaya kahit anong mensahe na mo sa kanila, hanggang hindi naalis yung lambong na yun, yung pundasyon sa kanilang puso, at hindi nila buksan muna at papasukin, hindi nga nila maintindihan. Ang mangyayari, makakarinig ang kanilang mga matainga at
Kumbaga, kung makarinig man sila, maririnig man nila, hindi nila mapag-unawa. Makatingin man sila, hindi nila mamamalas kung ano ba yung makikita. Di ba? Sabi nga, hindi mapag-unawa at sa pagtingin ng inyong makita at sa anumang paraan hindi ninyo mamamalas. Kita mo? Kita mo, talagang matindi yun eh. Matindi yung ganun klaseng yung ganung klaseng pananaw, talagang mahirap yun. Napakahalaga makita nila ito. Kahit ano pang mensahe ang sabihin mo sa kanila, hindi nila ito hindi nila mauunawaan at hindi nila makikita. Diba? So ano yung susi para makita nila yan? So para makita nila yung mensahe na yun, kailangan buksan nila ang kanilang puso. Itabi muna ang kanilang yung makapal, itabi muna, itabi mo nila. Kasi kung hindi nila itatabi, kung hindi nila bubuksan, hindi nila makita ang liwanag. Magiging may piring sila sa kanilang mga mata. Diba? Kasi kahit anong mensahe mo, mensahe mo sa kanila, kung kumapal na ang kanilang puso, hindi nila maririnig yung mensahe ng katotohanan. At hindi nila makikita at mamamalas kung ano yung sinasabi. Diba? Brothers and sisters, kaya mahalaga talagang ang katotohanan. Dahil kung hindi nyo mapapakinggan at hindi nyo makikita, walang saysay. So anong paraan para mabuksan at makita? Kailangan makita eh. Kasi nalambungan na sila eh. Kaya sabi diyan sa Revelation, bayan ko magsialis kayo dyan. Pinaalis sila eh. Diba? Pinaalis. Kasi bakit? Nalambungan na, kumapal na ang lambong sa kanilang puso. Kumapal na. Diba? Sabi ito, sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang tainga at kanilang ipiningkit ang kanilang mga mata. Diba? Hindi na makita. Baka sila'y makakita kanilang mga mata at makarinig ang kanilang mga tainga at makaunawa ang kanilang puso at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. Dito, may pag-asa at muling magbalik loob at sila'y aking pagalingin. May pag-asa at muling magbalik loob at kanilang pagalingin. Di ba? Yung lambong, yung kumapal ito yung mga kanilang
pang-uunawa na inaitanim nila sa kanilang puso. Kaya mahirap talaga makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit. Pag sinabing ipinikit, sirado eh. Ayaw nila tingnan eh. Binikit ang kanilang mata. Ibig sabihin, hindi nakadilat. Sirado ang puso nila. Ayaw nila pakinggan ang katotohanan. Diba? Pinarusahan sila eh. Sabi dito, sabi niya, at makarinig ng kanilang, sabi niya, baka sila'y makakita ng kanilang mga mata. May chance pa. Baka makakita ng kanilang mga mata at kanilang marinig ang kanilang, at makarinig ng kanilang tainga at mapag-unawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila'y aking pagalingin. May pag-asa eh. Kasi bakit hindi makita nila at hindi nila marinig? Maraming church organization, religious organization, na kailangan nila makita itong yung mensahe nito. The keyword is to open. Alisin, kumapal yung kapal na yun, yung nasa puso nila, alisin muna nila. Total, nandiyan mo yan, pwede naman nila. Alisin mo nila at tingnan nila ang mensahe nito. Saliksikin nila kung ito ba ay katotohanan o hindi katotohanan. Suruin nila. Diba? Kasi sa intern, grabe, kahit ano pang share mo, talagang may kapal, may lambong eh. May lambong eh. Diba? May lambong. Kikita mo, kahit Godhead, ang linaw na ang mensahe na pinapakita mo sa kanila, pero hindi pa rin nila makita. Dahil kumapal na, sabi dito, sapagkat kumapal ang puso ng bayan nito at mahirap na makarinig ang kanilang tainga. At kanilang ipinikit ang kanilang mga mata. So that's the reasons. That's the reason. Alam mo, brothers and sisters, ang Diyos nakatingin sa puso eh. God looking into his heart. Kung anong itinagay dyan sa puso mo, yan ang magiging lambong, yan ang kakapal. Isipin mo kung grabe ng kapal yan, yung mensaheng naririnig na yan, pataas ng pataas, pataas ng pataas. Grabe na. Kaya ang katotohanan hindi na makita eh. Kasi may tawag nito. May patong ng patong hanggang sa grabe ng patong. Di ba? Kaya sabi ni Propeta Isaias, Matthew 13:14, at natutupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig, at sa anumang paraan ay hindi ninyong mapag-uunawa, ay inyong makikita, at sa anumang paraan
hindi ninyo mamamalas. Di ba? Mabigat ito. Mabigat ito ng mensahe. Kung kayo o tayo, kung sino man, dati, kayo ay nasa kalagayan nito at hindi nyo makita ang katotohanan, natutupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang mga ganitong bagay at ng mga taong ganitong tao na kahit anong sabihin mo, hindi na talaga nila marinig at makita ang katotohanan. Mabigat. Isipin mo, Godhead, how many years na kami ay nagmimensahe about the true Godhead, the teaching of apostle about Godhead. Pero, bakit ang hirap nila maunawaan? Diba? Kasi nga kumapal na, may lambong, kumapal na sa puso nila yung mga minsaheng itinanim sa kanila ng mga mensahedor. There are two messengers. The one is the wise virgin and the one is the foolish virgin. Sa end time teachings, Sa end time teaching. So, brothers and sisters, kung ganito ang kalagayan ng end time believers, bumangon na. Kasi, mayroong magmemensahe tapos hindi mo mapapakinggan, hindi mo uunawain o susuriin ang kanyang mensahe, mensahe pala ng Diyos yun. So, isang religious organization, ito yung kanilang faith foundation. Ang isa naman, dating daan, ang isa, Iglesia ni Cristo, ang isa, iba't iba, born again Christian, Baptist, end time believers, many religious group na nagtuturo. Kita mo. Pero nagkaroon sila ng private interpretation. At yung private interpretation yun ang naging sanhi at kumapal sa kanilang puso. Naitanim Nagkaroon ng pundasyon Nakatulad sa kung anong itinatanim ng mensahedor doon, yun ang magiging pundasyon ng aral. Ang problema, kung may dumating ang message, the progressive doon, at hindi nila tinanggap, yun ang magkakaroon ng rejection. Lagot sila sa Diyos. Nung sinasabi sa John chapter 12, verse 48, 47, 48, 49. Di ba? Anong sabi doon? Nasa John yun Chapter 12, verse 48. Sabi, at kung sino mang taong nakikinig sa aking pananalita at hindi ingatan na hindi ko siya hinatulan, sapagkat hindi ako naparito upang humatol sa sanglibutan, kundi upang iligtas ang sanglibutan. Ito yung sinasabi ni Kristo. Ito ang sabi sa 48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita,
sa kanya'y hahatol sa huling araw. Sabi niya, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitan. Sinasabi ni Kristo ito. Sinasabi ko rin sa inyo. Diba? So, rejection is come. Kaya pagdating doon, balik ulit tayo doon sa Mateo, no? Sa Mateo 13. Kaya pag ang mensahe doon na Diyos ay nagsasalita na sa way of talinhaga. Di ba? Talinhaga na eh. Sapagkat tagsisitingin ay hindi sila nakakita, tanging kinig ay hindi na sila makarinig. Ni hindi na sila nakaunawa. So ang ano yung keyword na para sila mabuksan? Ano yung keyword? Ang keyword, ito nga yung sa 15. Alisin yung sa gabal doon na kumapal sa puso nila. Alisin yung kumapal sa puso. Itong bayan, ito yung church, iglesia ito eh. Paano mo alisin yan? Sabi niya, at sabi dito, ito tingnan natin. At mahirap nakarinig ang kanilang mga tainga, kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka, ito may chance eh, baka sila'y mga kita, ang kanilang mga mata at makarinig ng kanilang mga tainga, baka may chance eh. At makaunawa, at kanilang puso ay at muling mga balik loob at sila'y pagalingin. Pero kita mo yung mensahe doon, salita ng salita, mensahe ng mensahe. Napapagod na sa pero dahil mahal kayo ng Diyos, ang mensahe doon nagtitiis ng panahon at mga panahon upang ipaalam sa inyo yung mga kapahayagan. Di ba? Para kaming katulad ng bituin sa langit na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman at hindi pinapansin ng mga kadiliman. Pero dahil dyan, nagsisilbing ilaw, liwanag ang tala sa gitna ng kadiliman. Binibigyan pa rin kayo ng pagkakataon ng Diyos. Kaya nga sabi sa 16, datapat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita. Mapalad pa rin nakakakita eh. At inyong mga tainga sapagkat nakakarinig. Sapagkat katotohanan. Sinasabi ko sa inyo, hinangad ng makita ng mga propeta, makita ng maraming propeta at mga taong matuwid ang iyong nakikita at hindi nila makita at marinig ang inyong narinig at hindi nila marinig. Hinangad nila eh.
Even the prophet in the righteous sins. Yung mga banal, maraming propeta, hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang iyong nakita at hindi nila nakita. See? Sino ito ng pinagsasabihan? Sino itong pinagsasabihan na mapalad na sinasabi nitong na sinasabi sa 16 na dapat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakita at ang iyong mga tainga sapagkat nakarinig. So kung ikaw ito na nakakikita, mapalad ka. Ang tanong, sino itong mga pinagsabihan? Iko-connect natin sa Lucas chapter 10. Sa Lucas 10, may connection ito eh. 10:24. Sa 23. Ito. At paglingon sa mga alagad, ito, ang mga alagad apostol ito. Sabi ito. Ito, sabi ni Jesus Christ, sa Luke chapter 10, verse 22. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama at walang nakakakilala kung sino ang Ama at kung sino ang anak at kundi ang Ama at kung sino ang Ama at kundi ang anak. Yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Diba? Pahayagan na nga. At paglingon sa mga alagad ay sinabi niya ng bukod, mapapalad ang mga matang nakakita ng mga bagay na iyong nakikita. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na maraming propeta at mga hari ang nangahangad na makakita ng mga bagay na inyong nakikita at hindi nila nakakita at marinig ang kanilang mga bagay na inyong naririnig at hindi nila narinig. Isipin mo. Nung time of Jesus Christ, nung sinasabi ng ating Panginoon Kristo sa mga apostol, sabi ng Jesus Christ, mapalad kayo. Hinangad dito ng mga propeta ng Old Testament at ng mga hari, ngunit hindi na nakita, pero ipinakita sa mga alagad ng ating Panginoon Kristo at muling ipapakita sa church na kanyang hinirang. Kaya kapag naghahayag ang mensahidor ng hiwaga, ng bago, silipin nyo, itanong nyo sa Diyos at sa Espiritu, anto, tanong nyo kay Jesus Christ at sa Diyos, ano yung hiwaga na yun, written within, na makikita namin doon sa backside. Kasi katulad yan, in Revelation chapter 5. Sabi to, at nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ng isang aklat na may sulat sa loob at sa labas at tinatakang mahigpit ng 7 tatak. Nakatatak 7 tatak eh. In English nga, English. Sabi niya, and I saw the right hand of him that sat on the throne, a book written, tingnan mo, a book written within and on the backside sealed with the 7 sealed. Ito yung written within, ito yung mga nakasulat sa aklat, the written within, ito yung Old Testament sin and the New Testament sin. Ngayon, sino ang magbubukas nito?
About the backside sealed with the seven sealed. Sino magbubukas? Yung binigyan ng karapatan to open the seven seals. Sila ang may karapatan na magbukas doon sa written within. Kaya yung hindi lang ang napakahalaga pala ito, yung makita pala yung backside seal. Kasi kung basahin mo lang ang scripture, nasusulat. Pero mayroong pala doong hiwaga na dapat mong malaman doon sa written within. Ang tanong, sino itong minsaydor na mayroong kapangyarihan, karapatan, at pinagkaluban na makita ang laman ng nasusulat, written within? And on the backside of the seal with the seven seals, nakasilyo ng 7 tatak eh. Nakasilyo eh. Kung nakasilyo ito, sino binigyan ng karapatan to open the books? Di ba? Sino? Kasi kung tingnan natin sa may binigyan sila ng karapatan para buksan eh. Sa verse Colossus, sa Colossus chapter 1 verse 26. Sabi niya dito, even the mystery which had been hid from ages, from generation, but now is made manifest to his sin. To manifest, but now is made manifest to his sins. Diba? To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. Mystery among the Gentiles, which Christ in you, the hope of glory. Whom we preach and warning every man and teaching every man in his all wisdom, that we present every perfect in Christ Jesus. So, di ba? Ang galing. Ito sa 25. I am made minister according to the dispensation of God which is giving to me. Binigay. According to his dispensation of God which is giving to me for you to fulfill the word of God. Sino yung magpupulfill the word of God? Yung taong banal na yun na pinagkatiwalaan, that is predestinated na mabuksan. Kaya nga sabi, mapalad eh. Diba? Mapalad eh. Kaya minsan, kapag ka naghahayag, brothers and sisters, yung minsaydor na yun, nakatingin lang sila sa katayuan, yung kanyang image, pero hindi sila nakatingin doon sa salita. Kita mo? Sabi niya, a mystery which had been hid, nakatago. Nakatago. Hid from generation and from generation. But now, sabi niya, but now is made manifest. But now is made manifest. Sino yung tao yan? Sino yung earthly messenger yan na bumubukas ng mga mensahe? Sino?
Di ba? And that is the question. Sino yung banal na tao na yun na pinagkalooban buksan ang mga nakatagong hiwaga doon sa nasusulat? Yung backside of the book. Yung likod ng tabing ng nasusulat. Alleluia, alleluia. Kaya yung Mateo chapter 13. Yes, kaya nga, sapagkat sino mang mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana. Ngunit sino mang wala pati na nasa kanya ay aalisin sa kanya. Kaya't sinabi, pinagsasalitan ko sa mga talinhanga sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nakakita at nakakarinig ay hindi sila makakarinig at hindi sila makaunawa. Kaya nga dito sa 16, datapwat dito, diretso, datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakita at ang iyong mga tainga sapagkat nakakarinig. So brothers and sisters, I hope na sana nakita nyo yung mga bagay na ito. Kung makita mo yung hiwaga, mapalad ka. Kung hindi mo makita ang hiwaga, hindi ka mapalad. At ang tanong, sino dito ang nagbibigay ng richest glory? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay kaloob. Kasi kapag ang Diyos ang nagbibigay kaloob, ang Diyos ang kumakausap na sa iyo. Gumagamit lang ang mensahe do para mabigyan, pero ang Diyos ang kumakausap sa iyo sa mensahe na yun. Okay. Glory to God and God bless you.